Oh, okay, okay. Hindi kasi nag-aano lang siya, nagpo-post siya sa mga fake group page. Paano na lang yung mga Catholic na weak nga yung ano, yung faith. Ah, Siyempre sasabihin na Catholic versus Catholic, ganun yung pinag-uusapan. marami Tapos yan sila. sasabihin na naman ng Actually, ibang sister, sekta. marami yan sila. No, kaya nga ang sabi nga ng simbahan, ang kaaway ng simbahan hindi lang tagalabas, mas deadly yung nasa loob. Kaya ingat po, no, hindi lahat po ng Katolikong nangangaral ay nakaayon sa aral ng simbahan. Nako, kaya ingat po. Makarami kaya na kapag may mga Katolikong nagbibigay aral na hindi nagbabasa ng mga dokumento, kapatid, ingat. No, delikado kasi maaring sa kanya lang yan, hindi yan dogmatic. No, we accept theological opinion, but if there is the canonical declaration na wag po tayong maniwala sa mga haka-haka lang, doon po tayo talaga bumatay sa mga pinahayag ng simbahan na nakasulat sa mga libro dahil yun po talaga ang mga dogma natin. Oh, sinabihan ko na papasok sa punto po punto, sinagot niya lang ako na binabas siya daw dito. Ay hindi kasi bawal din dito kasi Katoliko yun eh. Hindi, dami daw siya basher. Iwan ko kung baka nakapasok Pwede na siya pumasok dito, pero pwede siya pumasok hindi para makipagtalakay. Magtanong lang siya para malaman niya kung ano ba yung mga aral talaga ng Katoliko. Ganun lang pwede yun. Pero pag gusto niya makipagsubukan, ay yari siya kay Jando dyan. Harangan siya, harangin siyang Jando. Dahil Salamat po sa opinion. ang sinabi ko kasi dati, yung Katoliko may kipagsubukan dito, dapat convinced na siya sa ibang aral. Convinced na ba? Kumbaga, gaya ni Mike Manyo, nagpapakilalang Katoliko pero pag siya nangaral, dating daan ng dating. Ano ba? Dahil konti na lang pala magdadating daan na siya. Kaya yun, nung tinanong niya ako tungkol sa bakit tayo nagpapadasal sa mga patay na, kasi utos ng aming simbahan. Meron kasing sinasabi sa Matthew 18:18 na man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipahintulot sa langit. Yon. At hindi pa ko ipinapanganak sa mundo, mayroon ng ganong authority ng simbahan at ipinahintulot na yon. Sabi naman niya, wala naman sa Bible na pinapahintulot, pinagbabawal nga yun eh. Sabi ko sa kanya, saang talata mo na ba sa pinagbabawal yon? Sabi niya, yung ginamit mo rin mismo. Alin doon? Yung Matthew 18:18, sabi doon, ano man ang ipagbawal nyo dito sa lupa, ipagbabawal ko sa langit. Sabi ko sa kanya, tanong, ikaw ba nagbabawal? Sabi niya, ako mismo ang nagbabawal. Tanong ko, sino ka para magbawal? Otoridad ka ba sa iglesia para magbawal ka? Hindi na nakasagot. Kasi nagpakilalang Katoliko, pero pag siya ay nangaral, dating daan na. Pag ganun na yung pangyayari, para mabawi siya before siya mahulog sa kuko ng demonyo, doon magkikipagsubukan kaming buto por punto kapag convinced na siya sa aral ng protestante. Pag convinced na siya doon. Pero hanggat naninindigan siya as Catholic, Katoliko ako, hindi ako niniwala sa aral ng ibang sekta, Katoliko ako, at may ikipagsubukan sa amin, tumahimik ka na lang. Magtanong ka na lang. Sabi niya nga ayaw niya daw kasi mababash lang siya daw dito. Tapos sabi niya pa, mapapahiya lang daw yung makikipagtalakayan sa kanya or sa magkipag-debate sa kanya. O kahit man lang si Alvin Gitamundok, pwede naman siyang magtanong dito totoo ba? Isasagot kami, hindi. Ayun, ganun lang. Magtanong siya. Pag siya nagkipagsubukan, nagpakita ng kanyang gilas na may kipagsubukan, nanindigan siyang Katoliko siya, automatic siya muted. Ganon. Hindi, sabi niya daw nagtuturo siya ng CCC daw sa paano niya sa page kahit pa nagtuturo siya ng CCC, as long as yung kanyang paniniwala ay nasa mali, talagang iko-correct yun. Pero hanggat maaari, iko-correct namin siya. Kung kilala ko lang yan, iko-correct ko siya in private, hindi in public.
Sabi ko nga sana kung nagtuturo ka ng catechism, sana yung mga Katolik na kausap mo na sa palagay mo mali yung paniniwala, turuan mo na lang, wag mo na lang i-post publicly kasi nasa group ng INC, nasa Oo. group ng doon niya pinopost. Once. Katolik pa ba Oh. naman? Once Katoliko tiniran ng kapwa Katoliko, magdidiwang ang mga mga protestante niyan. O kaya nga nagpipiestahan yung mga mga Oo. sulpot na sikta doon eh. O yan, pagpipista ng mga sulpot yan. Kaya doon sa mga Katoliko na tumitira ng kapwa Katoliko, gaya halimbawa ni Alvin Gitamundok, tumitira ng kapwa Katoliko, pinagpipiestahan ka. At si Alvin naman, tuwang-tuwa siya, yung video niya, kino-content ni Fernando Camacho. Nasa matino pa ba yun? Kino-content yung video niya ng mga sulpot. Wala na sa yun eh. Pag ganun, wala na yun. Kaya, na namin, aksaya sa oras. Pero kung magtatanong siya rito, welcome siya. Magkikipagsubukan siya, automatic mute siya. O ipaabot niyo yan sa kanya. Pag nagtanong si Takot Alvin siya. Gitamundok dito, sasagutin siya. Pero pag nagkipagsubukan siya, automatic siya mute. Para hindi niya kayang ipabagsak ang programang ito gamit lang ang pride niya. Dahil sa programang ito, maraming Katoliko ang nabuksan ng isip. Sa mga debate niya, meron ba mga Katoliko nabuksan ng isip doon? Wala. Si Ventilasyon, hindi siya maintindihan eh. Sa Ventilasyon, ano nga yung tanong? Hindi ako makapag-follow up eh. Ang bilis magsalita. Talo pa si Glock 9. Kaya ganun. So hanggang dyan na lamang po. Dito ang programang punto por punto simula pa nung una. Ito Bro Jando. Oh. Bro, ito, basahin ko na lang itong nakita ko rin sa Fundamentals of Catholic Dogma, bro, no? Nakadefeated talaga yung ating dogma patungkol dyan, sister, no? Ito, sa page 150, the beginning and duration of the hypostatic union. The hypostatic union of Christ, human nature with the divine logos took place at the moment of conception. So yung mga highlights na lang yung basahin ko kasi pinang-highlights ko na to, no, yung mga importante patungkol ito. Ito isa sa sinabi ni Saint Cyril. No, sabi ni Saint Cyril, there never was a mere man Jesus before the connection and unification of God with him. So walay Jesus nga tao lang, no, before the connection and unification of God with him. Ay, sa pala to, sa before pa pala to. Mali ang nakita na ko. Itong isa ba to? Pinang-highlightan ko na to, pinag-highlight ko na yung iba. Christ death dissolved the connection Apostles' Creed, died, was buried. Christ's death dissolved the connection between body and soul. Christ was therefore during the 3 days man. Ito yung sa so nasa purgatorio, no, but his death did not dissolve the attachment of Godhead and humanity. Ito yung sinabi ko kanina na kahit naghiwala yung kanyang katawan at kanyang kaluluwa, hindi nag-dissolve, no, yung attachment of Godhead and humanity, yung hypostatic union, hindi talaga nawala, or of their parts. Even after the separation, the body and the soul separately remain hypostatically united with the divine logos. Naghiwalay na yung katawan, sister, at ang yung kaluluwa hypostatically united pa rin, no? Tapos dito sa commentary sa Luke 1:33, bears witness to the uninterrupted continuance of the hypostatic union in the future. So in the future, yung after na nung kamatayan niya, and he shall reign in the house of Jacob forever and ever, of his kingdom there shall be no end. But Christ is king of the messianic realm as God-man. And hindi sinabi, sister, na God lang, no? Kundi God-man. Dalawa talaga, God-man. Sa theology, siya? Theanthropos. As sabi pa dito, for that he continued forever, hath an everlasting priesthood. Nasaan yung pagka-priesthood niya sa langit kung hindi siya hypostatically united, no?
everlasting priesthood pa rin siya. Sa langit, priest pa rin siya. But Christ is as a priest, as God-man. Palagi talagang God-man, hindi God lang. Nung nasa langit na siya, hindi siya God lang. God-man pa rin. No? O sabi yan ang sabi ng ating Fundamentals of Catholic Dogma. Well, kung babasahin niya yung Fundamentals of Catholic Dogma, basahin niya 150 to 151 para maliwanagan siya, sister. Bigay ko yung page sa Fundamentals of Catholic Dogma about sa hypostatic union, 150 to 151. Even his death, no, nung nagkahiwalay ang kanyang katawan at kaluluwa, hypostatically united pa rin siya, sister.